Good morning mga katrumpo, tara samahan nyo kami manghinain ng mga prutas na maasim na pipitasin lang natin dito sa tabi-tabi. Sigurado akong kakaunti lamang sa inyo nakakilala ng prutas sa Chinese batuan sapagkat ito ay makikita lamang dito sa probinsya ng Negros. Mayroon tayong tinatawag na batuang Bisaya, yun yung nilalagay natin sa KBL o Kadyos Baboy Langka. Ang pinakaiba ng batuang Bisaya ay kapag nahinog ito ay maasim pa din, samantalang itong Chinese batuan kapag nahinog na siya, ayan o, nagkukulay dilaw or medyo may pagka-orangey na siya. Medyo matamis na siya. May kapag-kakabig yung lasa niya sa santol. So isipin nyo lang na maliit itong santol. Katulad ng Bisayang batuan, ay pwede rin natin itong gamitin na pampasim sa mga niluluto katulad ng sinigang o di kaya sa ilahalo sa bagoong or kahit anong sausawan. Huy, ang OA naman sa mukha asim si Tita Apa. Tara, dito naman tayo sa kabugao o mas kilala sa Tagalog na suha o pumelo sa Ingles. Hiningi ko nga lang pala ito sa aking pinsan. Fun fact lang, alam nyo ba na ang pumelo ay ang pinakamalaking citrus fruit sa buong mundo? Well, kung hindi nyo pa alam, ngayon alam na natin pareho. Masasabi ko na matrabaho ang pagbubukas ng pumelo dahil hindi mo siya basta-basta mabubuksan gamit lang ang kamay mo, kailangan mo gumamit ng kutsilyo. At dahil nabanggit ko nga na mahirap na buksan itong prutas na ito, masasabi ko na maganda yung ginagawa ang marketing strategy naman nagbebenta nito sa palengke sa Manila. Kasi binubuksan na nila yung kalahati nito eh. Maliban sa hindi na mahirapan yung mamimili sa pagbubukas nitong prutas, makikita na rin nila kung maganda ba yung quality ng prutas na nasa loob nito. Dito sa aming probinsya, hindi ata uso yung ganun yung binubuksan na nila yung kalahati para makita mo yung loob. Sa hinuha ko, marahil dahil sa tingin nila mga tao dito ay matsatsaga, samantalang sa Manila yung mga tao ay palagi nagmamadali. Basta parang ganoon, parang kung may paraan naman na mas madali, mas yun ang kinukuha ng mga tao o tinatangkilik. O siya, sa ganitong parang ko pala, mas na-enjoy ang pagkain ng suha. Sinasasok ito sa maanghang na suka. Alam nyo ba mga katrumpo na sa pagkain ito ay maaari tayong makaiwas sa pagkakaroon ng kidney stone at pagkakaroon ng UTI. Kaya nga lang, huwag nyo kong tutularan ng malakas kumonsumo ng sausawang suka. Dahil ang sobrang pag-inom ng suka at hindi pag-inom ng tubig ay sureball UTI ang makukuha mo. At ito pa nga isang paraan kung paano ko na-enjoy ang pagkain ng suka ay tinatanggal ko yung mga laman o pulp mula dun sa balat tapos hinimay-himay ko at pinapalangoy sa suka at nilalagyan ng asin. At yun nga, pag subo mo, pumuputok ang juiciness. Grabe naman talaga pag voice over na to, nangangasim ako at naglalaway. Nakakailang lunok na ako. O siya, dito ko muna tatapusin ang pag-voice over ko. Kung first time ka sa page ko at naaliw ka or nangasim ka, please consider following. May suggestion ka na i-content ko, please comment down below.